You've got flowers again, Marie? Ikaw ha? Iba na talaga maganda, no? Agad na ibinaba ni Marie ang mga gamit niya sa table at nakasimangot at pinagmasdan niya ang bouquet of flowers na tinutukoy ni Chai, ang best friend at co-teacher niya sa St. James Academy. Agad niyang inilayo ang tingin doon at nagsimulang harapin ang test papers sa mga estudyante niya. Hala, nagmamaganda te. Kailangan talagang snabin mo mga bulaklak na yan na nangagaling sa masugid mong admirer. Nax, ikaw ng Diyosa. Diyosa ng mga isnabera. Patuloy na kantsaw ni Chai. Mula sa test papers na chinetsakan niya ay nag-angat siya ng tingin dito. Sa'yo na lang mga bulaklak, Chai. Baliwalang wika niya. Taray mo talaga, Marie. Tumayo ito mula sa upuan nito at lumapit sa kanya. Kinuha nito ang bouquet ng mga bulaklak at inamoy ang mga iyon. White carnations ang mga iyon na sa pagkakaalam niya ay mahal ang presyo. Winner talaga tong admirer mo. Bakit ba parang hindi ka kinikilig? Hindi ka naman manhid, right? Hindi talaga manhid si Marie at lalong hindi siya snob. Kung wala man siyang reaksyon tungkol sa mga bulaklak at sa sinasabi ni Chai na admirer niya, iyon ay dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niya maging reaksyon. Hindi kasi yun ang unang beses na nakatanggap siya ng mga bulaklak mula sa isang anonymous sender. 2 buwan na nakalilipas nang magsimulang dumating ang mga bulaklak 2 beses sa isang linggo. Noong una gusto talaga niyang malaman kung sino ang nasa likod na misteryosong sender niya. From Mr. Stranger. Yun lang kasi ang laging nakasulat sa card na kasama ng mga bulaklak. Ngunit nauwi lang yun sa wala. Walang ideya si Marie kung sino ang mag-aaksaya ng oras at pera sa kanya. Unang-una, hindi siya celebrity. She was neither famous nor some kind of goddess. She was just an ordinary 26-year-old high school teacher. Paha si Mr. Stranger na ibigay sa'yo at siya na bagay sa'yo. Para mapangasawa mo. Kinikilig na wika ni Chai. Malapit ka na raw kasing maging old maid. You're a physics teacher and 26-year-old never been kissed, never been touched woman. Blessing na sa itaas si Mr. Stranger. Ayaw ni Lord na masaya ang ganda mo. Alam mo naman ang malupit na contonation sa mga teacher. Matatandang dalaga. Balak mo rin ba sumali sa asosasyon? Oh please. Pinagkaitan ni Marie ng mga mata niya ang kaibigan niya. Porque bagong kasal ka, kailangan lahat ng tao sa paligid mo in love na rin katulad mo. Chai, ilang beses ko bang uulitin sa iyo na hindi ako interesado sa walang magawang baduy na Mr. Stranger na sinasabi mo? She rolled her eyes. Walang magawa? Pinapakilig ka niya. Napailing si Marie. Pinapakilig? Sang banda? Huwag ka na lang mag-comment pwede. Intindihin mo na lang mga test paper ng mga estudyante mo, Mrs. Bangkay. Napangiwi ito sa huling tinura niya. Parang gusto ko nang magsisi na pinakasalan ko ang Honey Bunch Eddie ko. Ang sagwa pala talaga ng apelyido niya. Kung hindi lang talaga siya gwapo, responsable, at mabait, noon ka napapayag ako na Bangkay ang ipapalit sa Villanueva na apelyido ko. Natawa si Marie sa sinabi ni Chai. At least, C at hindi K ang surname ni Eddie. At saka, engineer naman ang asawa mo. Hindi siya basta-bastang tao. Aniya, saka muling bumaling sa test paper na hawak niya. Pero alam mo, Marie, baka nga si Mr. Stranger na ang Mr. Right ang buhay mo. Sana lang talaga, magkalakas loob na siya na magpakita sa'yo. Ako ito na-excite na mangyari yun. Hindi pa pala tapos ang usapang to. Hindi ito matatapos hanggat hindi natin nalalaman kung sino secret admirer mo. Whatever. Bali walang sabi niya. Bakit ba ganyan best friend? Dahil na naman ito kay Sid Gomez, no? Ikaw talaga ang martyr. Kailan ka ba titigil sa kakapantasya mo sa lalaking yun? Kapag 60 anyos ka na at wala nang magkakagusto sa'yo? Hindi habang buhay na nandyan ang mga lalaking nagkakagusto sa'yo. Pansinin mo naman sila o magkaroon ka man lang ng interes kahit kaunti. Hindi yung pulo sisid na lang nasa isip mo. Nasa puso mo. Nagangat ang tingin si Mary kay Chai. Hindi ka pa rin ba nagsasawa sa mga sermon mo sa akin tungkol kay Sid? At paano nga pala siya napasama sa usapan natin? Wala ako natatandaang binanggit ko ang pangalan niya sa usapang ng ito. Inirapan niya ito. Kahit hindi mo siya banggitin sa usapan,
Alam ko na 24/7 siya ang nasa isip at puso mo. Aminin mo na kasi na siya ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ka. Napabuntong hininga si Marie sa sinabi ni Chai. Tila umurong ang dila niya at hindi siya makapangatwiran. Pagbali-baligtarin man kasi ang puso niya, alam niyang tama ito sa mga sinabi nito. Iisa lang talaga ang iniingatan niya ng pagkatagal-tagal sa kanyang puso. Si Sid Gomez. Well, kilala si Sid sa karamihan sa pangalang Albino. Kahit malapit na itong mag-30, he's still the most handsome of all the male models she had ever seen. Wala pa ring panama rito ang mga batang modelo na nagsisilabasan ngayon. Hindi naman siguro kikilalanin ng mga pamosong international designer at ng mga international fashion scene ang kakayahan ni Sid kung basta-basta lang itong tao. Walang sino mang makakapagbaliwala kay Sid Gomez. Sid was tall and lean-muscled. Just one look at him and one sense that beneath his pretty face was a masculine male. There was a magnetism about him. Alam niyang ang tingin ng karamihan sa mga modelo, mapababae man o mapalalaki, ay mga walang laman ng utak. Pero ibahin nila si Sid dahil bago ito naging ganap na modelo. Sa edad nitong 17, he had already graduated salutatorian in high school. Masyado lang talagang malakas ang tawag ng pagmamodelo rito kaya hindi na ito nagawang tapusin ng kolehiyo. Agad kasi ito nakilala at naging in demand sa international modeling scene. Muling napabuntong hininga si Marie. Hindi na nakapagtataka kung bakit marami siyang alam tungkol kay Sid. 16 years old siya nung una niya itong makitang nakaupo sa sofa sa sala ng bahay nila at nakangiti sa kanya habang dahan-dahan siyang pababa ng hagdan. He was only 19 then, ngunit hindi na matatawaran ang lakas ng dating nito. Muntik pang sumalampaan niya sa isang baitang na hagdan sa sobrang pagkatuliro niya dahil sa presensya nito. Ngunit hindi man lang niya ito nakitaan sa pagtawa sa nangyaring iyon sa kanya. Sa halip ay dali-dali itong tumayo at nilapitan siya. Hinawakan nito ang kamay niya para alalayan siyang makababa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makakalimutan kung gaano kabilis ang pintig ng puso niya sa pagkakalapit nilang iyon. Kung paano siya nagmukhang tanga dahil ang tagal niyang nakatulala rito habang nakikipag-usap ito sa kanya. She was only 16 then but she knew right then and there that it was love that she felt for that boy she barely knew at the time. Ngunit bigla rin naglaho ang makulay na mundong sinimulang likhain ni Marie para sa kanila ni Sid nang pumasok sa eksena ang noon ay 20 years old na kapatid niyang si Ate Lucille at ipinakilala nitong boyfriend nito ang binata. Parang gusto niyang himatayin sa salamin. Ang lalaking inakala niyang pwede niyang mahalin ay nobya pala ng ate niya. Mataas ang respeto at malaki ang pagmamahal ni Marie sa Ate Lucille niya. Sa edad nitong 15 ay naiwan na rin nito sa responsibilidad sa pangangalaga sa kanya noong mamatay ang kanilang ama dahil sa malubhang sakit. 9 na taong gulang siya noon. Namatay naman sa panganganak sa kanya ang kanilang ina. Sadyang maabilidad ang Ate Marie dahil nagawa nitong buhayin silang dalawa. Kakaiba ang gandang taglay nito at kapansin-pansin ang ganda ng tindig at ang mataas na height nito. Mula sa pamamasukan nito bilang tindera sa isang hardware store ay may isang talent scout na nakapansin dito at inalok ito mag-artista. 18 years old na noon ang ate niya, ngunit sa kadahilan ng hindi niya alam ay tinanggihan nito ang alok ng talent scout. Mas ginusto pa nitong mamasukan sa mga trabahong nakasanayan nito. Ngunit hindi pa rin tumigil ang talent scout sa kasusuyo sa Ate Lucille niya. May potensyal at may star quality raw kasi ang kapatid niya. Umabot ng 1 taon ang ligawan bago nagawang bumigay ng Ate Lucille niya sa inaalok ng talent scout. May dahilan kung bakit pumayag ito. Siya. Nagkasakit kasi siya noon ng typhoid fever at wala itong pampa-ospital sa kanya. Bilang kasama sa pangako ng talent scout sa ate niya, nagawa siyang i-admit sa maayos na ospital para malapatan ng lunas. Para nga lang siyang magdahilan dahil pagkatapos ng 4 na araw ay masigla na uli siya. Ang ate naman niya ay nagsimula na sa kabi-kabilang auditions nito. Nakailang beses din itong umextra sa ilang TV shows bago ito inalok na maging modelo. Surprisingly, tila iyon ang calling ng kapatid niya dahil nag-enjoy ito sa pagiging ramp model. Iyon na ang naging career nito. Mabilis na naging pag-angat ng Ate Lucille niya sa modeling world at naging in demand ito. Kung saan-saang bansa ito nakakarating.
Siyempre pa, sa naging pag-angat nito ay kasama siya. Naging maayos ang buhay nila. Nagawa nitong ibigay ang higit sa mga pangangailangan niya. Mahal na mahal niya ang ate niya dahil napakarami nitong isinakripisyo para lang sa kanya. Kaya nung ipinakilala sa kanya ng ate niya si Sid bilang nobyo nito, agad na sinatwata niya ang damdamin niya para sa binata. Off limits na ito kahit ganun pa niya ito kagusto. Kahit nang magkahiwalay na ang dalawa pagkatapos ng 2 taong relasyon ng mga ito, ay hindi pa rin siya naglakas loob na aminin kay Sid ang nararamdaman niya rito. Nanatiling magkaibigan ng kapatid niya at ang binata. Kahit gaano kabisi ang dalawa sa kanya-kanyang career, partikular na sa paglilibot sa iba't ibang bansa na kasama sa trabaho ng mga ito, kapag uuwi sa Pilipinas ang ate niya at si Sid ay hindi pwedeng hindi magbabakasyon ng binata sa Pangasinan. Hindi na wala ang komunikasyon ng dalawa. Kahit nagkahiwalay na mga ito ay komportable pa rin ang mga ito sa isa't isa. Sa loob ng 10 taon ay nasaksihan ni Marie kung gaano kalapit si Sid at ang ate Lucille niya. Hindi man nagkabalikan ng mga ito kahit minsan ay alam niyang higit pa sa tiningnan ng mga ito ang relasyon ng mga ito ngayon. Hindi na siya nagugulat kung bigla na lang inanunsyo ng mga ate niya na ikakasal nito kay Sid anumang araw. Batid kasi niya na in love pa rin ang kapatid niya sa binata. Kahit kailan kasi ay hindi na nakapagnobyo pa uli ang ate niya pagkatapos ni Sid. Kaya ay nihanda na niya ang sarili na masasaktan sa oras na ikasal ang dalawa. Sa loob ng 10 taon ay tumindi ang nararamdaman ni Marie para kay Sid. Ngunit nakadistansya pa rin siya rito. Ayaw niyang mahalata ng ate Lucille niya ang damdamin niya para sa binata. Ayaw niyang mamuhi ito sa kanya kapag nalaman nitong iisang lalaki lang palang mahal nila. Mas mahal ni Marie ang kapatid niya kaysa kay Sid kaya habang buhay na lang niyang sisikilin ang damdamin niya para lumigaya ang kapatid niya. Ano lang ba yun kumpara sa mga bagay na isinakripisyo nito para mabuhay siya ng maayos? Masaya at kontento na siyang sa malayo na lang mamahalin si Sid. Tanggap na niya ang katotohanang mamamatay siya na hindi man lang nito nalalaman na mahal niya ito. Miss Santos, hello? Napapitlag si Marie pagkarinig sa malakas na tinig na iyon ni Chai na gumising sa tila panaginip niya ng gising. Natutop niya ang kanyang dibdib. Inilibot niya ang tingin sa loob ng faculty room. Mabuti na lang at silang palang ang tao roon. Ano ba, Chai? Pwede namang mahina lang. Sinamangutan siya nito. Mahina? 50 times na yata kitang tinatawag ng matching kumpas pero hindi mo naman ako pinapansin. Pagdating talaga kay Sid, please, putol ni Marie sa iba pang sasabihin nito. Huwag na uli natin pag-uusapan si Sid, baka may makarinig at makarating pa kay ate. Kay Chai lang niya sinabi ang sekreto niya, may tiwala siya rito, alam niyang safe dito ang lihim niya. So, tatandang dalaga ka na lang? Tila sumusukong tanong nito, nagkibit balikat siya. Why not? Sayang. Ano naman ang sayang doon? Hindi ko naman mapilit ang sarili ko na makisama sa taong hindi kikilalanin ng puso ko. I'd rather be an old maid than be in a relationship with a man I don't love. I'm happy this way. At lihim na masasaktan kapag nagkatuluyan ang ate mo at si Sid. Bumuntong hininga ito. Napakaswerte naman ng lalaking yon. Kung alam lang niya. Inayos na ni Marie ang task papers at tumayo na siya. May klase pa ako, Chai. Ikaw, mamaya pang 3, diba? Maiwan mo na kita. Wait, ano naman ang gagawin mo sa mga bulaklak? Tumingin si Marie sa mga bulaklak. Napakaganda ng mga iyon at talagang kinikilig. Ang sino mong makakatanggap ng mga iyon, pero siya ay hindi. Dahil iisang lalaki lang ang makapagpapadama sa kanya ng kilig na walang kapantay. Pasimpleng ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi na niya dapat isipin iyon dahil ang lalaking sinasabi niya ay pag-aari na ng iba. Ibinalik niya ang tingin kay Chai. As usual, sayo na lang. Napailing ito. Sayang ang mga bulaklak na to. Pati na rin ikaw. Ngumiti si Marie, hindi na siya nagkomento pa. Kanina pa ay ayaw magpaawat ng dibdib ni Marie sa sobrang kaba. Muli siyang tumingin sa suot niyang relo. 9:30 na ng gabi. Ginabi na siya ng pag-uwi galing sa St. James Academy. May school activity kasi na pinangunahan niya. Paglabas pa lang niya ng school ay naramdaman agad niyang may nagmamasid sa kanya. Pasimple in-inspection niya ang paligid
Ngunit pulos pa uwing mga estudyante at teacher nakita niya. Hindi na lang niya pinansin ang nararamdaman niyang iyon. Siguro pagod lang siya. Ngunit pagbaba ni Marie ng jeepney at naglalakad na siya sa eskinita papunta sa bahay nila, bumalik ang pakiramdam niyang tila may nagmamasid sa kanya. Muli niyang iginala ang tingin sa paligid. Sobrang tahimik at bahagya pang madilim ang lugar nila. Nagsimulang bumangon ng takot sa kanyang dibdib. May basehan ng takot niyang iyon. May 1 linggo na rin niyang nararamdaman yon. Tuwing papasok siya sa umaga hanggang sa pag-uwi niya sa hapon ay hindi mawala-wala sa kanya ang pakiramdam na may nagmamasid sa bawat kilos niya. Kapag nasa loob na siya ng St. James ay sandali siyang nakakaramdam ng kapanatagan. Ngunit paglabas niya ng eskwelahan ay bumabalik ang uneasiness na nararamdaman niya. Kahit nasa loob siya ng bahay niya, pakiramdam niya ay hindi siya safe. Nagiging paranoid niya yata siya dahil lahat ng bintana at pinto sa bahay nila ay agad niyang inilalak pagka-uwi niya. Mag-isa pa naman siya roon ng mga sandaling iyon dahil nasa Maynila ang Ate Lucille niya kung saan busy ito sa itinatayo nitong modeling agency roon. May isa pang napansin si Marie. 1 linggo na siyang hindi nakakatanggap ng mga bulaklak mula kay Mr. Stranger. Hindi naman sa hinahanap-hanap niya mga bulaklak na galing dito. Sobrang man yata kung iisipin niyang coincidence lang na sa pagtigil ng pagdating ng mga bulaklak, ay siya namang umpisa ng kakaibang karanasan niyang iyon. Kung sino man si Mr. Stranger ay malakas ang kutob niyang wala itong balak na patahimikin siya. Nakarinig si Marie ng papalapit ng mga yabag. Agad na nagtayuan ang mga balihibo niya sa katawan. Binilisan niyang lakad. Naramdaman niya ang panganib. She prayed for protection and guidance. Maya-may isang marahas na tila pahinga nang narinig niya mula sa kanyang likuran. Napatili siya sabay takbo ng mabilis. Hindi siya makakanti ng kung sino mang Herodes maski ang dulo ng daliri niya. Are you scared of me, Kitty? Well, don't be. But there's something about that scared as hell expression of yours that turns me on. It just gave me an hard-on. Pakiramdam niya ay napakalapit na sa kanya ng pinanggagalingan ng tinig. Gusto na niyang umiyak sa takot. Sa wakas ay natatanaw na ni Marie ang bahay nila. Mabilis na tinakbo niya papunta roon. Baka umuwi ng ate niya kaya bukas ang lahat ng mga ilaw roon. Dali-dali siyang pumasok sa gate at humihingal na lumingon sa likuran niya, ngunit wala siya nakitang ibang tao roon. Sino kaya sumusunod sa kanya? Kailangan niya i-report sa mga pulis ang pangyayari. Marie! Isang kamay ang humawak sa balikat niya. For a second ay tumigil sa pag-inog ang mundo. Nasundan ba siya ng taong nagmamasid sa kanya? Muling gumapang ang takot sa sistema niya. Sumigaw siya sa sobrang takot. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.